Kahit itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government, ang pagkamatay ng babaeng pulis at kanyang anak nitong Enero, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang mga otoridad para mapalakas ang kanilang reklamo laban sa mga suspect. Kabilang ang paghalughog ng pulisya sa bahay ng mag-asawang suspect na itinuturong mastermind sa krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa bisa ng search warrant, inabot ng mahigit 8 oras ang paghalughog ng Quezon City Police District at Scene of the Crimes Operative o SOCO sa bahay ng mag-asawang suspect sa pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael noong January 16. Kasama ng mga otoridad sa paghalughog ang mismong nanay at kapatid ng lalaking suspect. Kakalap pa po tayo ng mga additional evidence. Kasi po may mga revelation, yung witness natin, mas specific na yung revelation niya kung saan yung bala na punta, yung sopa, doon na barel, at pinasok yung cadaver doon sa stock room at kung saan nilagay yung barel. Very specific yung search warrant. Magkanda kami ng search para makuha yung mga fluids, mga dugo, mga traces of evidence like hair follicles, specific din doon ang hanapin ang firearms at saka cartridge sa bahay. Bagamat itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government ang Mollenido double murder case, kumakalap pa rin ng dagdag ebidensya ang pulisya para mapagtibay ang reklamong robbery with homicide at theft na isinampa laban sa mag-asawa at iba pang suspect. Hindi pa idinetalye ng pulisya ang mga dagdag na ebidensyang nakuha nila. Nakatakda raw magsumite ng counter affidavit ang mag-asawang suspect sa Lunes. Naudlot ang preliminary investigation ng mga suspect noong Miyerkules matapos umatras ang kanilang abogado sa kaso. Pinag-aaralan pa ng PAW kung yung case folder para sumagot po sa February 16. Kinumpirma naman ng mga abogado ng dating asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido na nakatanggap ng kanilang kliyente ng sabpina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na isinampa sa Office of the City Prosecutor ng Malolos, Bulacan. Tumanggi munang magbigay ng dagdag na pahayag ang mga abogado ni Mollenido habang gumugulong ang investigasyon. Handa naman daw makipagtulungan ang kanilang kliyente sa mga otoridad kaugnay nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inulan ang ilang lugar sa Sorsogon dahil sa shear line. Sa bayan ng Bulan, naging pahirapan ang pagtawid ng ilang residente sa spillway sa barangay San Francisco. Bumaha kasi roon dahil sa patuloy na pag-ulan. Nakamonitor na ang LGU sa lagay ng panahon sa mga lugar na bahain. Sa bayan naman ng Huban, umabot na sa critical level ang Cadacan River sa barangay Binanwaan. Pinaalerto na ang mga nakatira malapit sa ilog at mababang lugar na maging handa sakaling palikasin sila. Shearline din ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Sa bayan ng Victoria, binaha ang kalsada sa barangay Bagong Buhay. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista at tripo. Perwisyo naman sa mga residente ang baha. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Limandaan pang biktima rin umano ng extrajudicial killings ang gustong makasama sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa ICC Registry, ipinadala na nila sa Pretrial Chamber 1 ang application ng mga gustong sumali sa kaso. Ang mga pagpatay o tangkang pagpatay sa mga biktima ay nangyari noong November 2011 hanggang June 2016 sa Davao City. Si Duterte ang mayor mula 2011 hanggang 2013 at vice mayor naman mula 2013 hanggang 2016. Pangulo na si Duterte nang mangyari ang tinaguriang extrajudicial killings noong June 2016 hanggang March 2019 bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Pinadidisqualify naman ng Duterte Defense Team sa ICC ang 3 abogado ng mga biktima umano ng war on drugs.
Sabi ng defense team, maaaring may conflict of interest kina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres na itinalaga ng ICC bilang Common Legal Representative for any admitted victims o CLRV. At ang pagpili raw nina Butuyan at Andres kay Attorney Nicolene Arcaina bilang case manager at isa pang tungkulin na hindi isinapubliko. Git ng defense team, may conflict of interest ang papel ni Arcaina sa kaso ni Duterte dahil posibleng makakuha ang kampo ng mga biktima ng ebidensyang maaaring magpawalang sala sa dating Pangulo. Pwede nila itong makaapekto sa integridad ng proceeding sa kaso. Ipinunto rin ng defense team na naging magkakatrabaho ang tatlong abogado mula 2019 hanggang 2023. Sabi ng Duterte Defense Team, pwede maging abogado ng mga biktima ang mga taga-Office of Public Counsel for Victims ng ICC. Sinisikap pang kunin ng payag ang tatlong abogadong pinapadisqualify ng Duterte Defense Team. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isa sa dalawang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Lucena, Quezon. Chris, ano ang nangyari? Connie, nagkaengkwentro kasi ang sospek at mga pulis. Ayon sa Lucena City Police, natunton ang nasabing sospek sakay ng ninakaw na motorsiklo. Nang ma-corner ng mga otoridad, bumunot daw siya ng baril at pinaputukan ang mga pulis. Gumanti naman ang mga pulis na ikinamatay ng sospek. Napagalamang may arrest warrant siya sa hiwalay na insidente ng pagdanakaw. Wala pang pahayag ang kaanak niya. Unang naaresto ang kasama ng namatay na sospek na wala ring pahayag. Patuloy pa rin naman ang paghahanap sa apat na mangingisdang sakay ng nawawalang motor bangka na MJ2. Ayon sa Philippine Coast Guard, huling namataan ang bangka sa dagat na sakop ng Ambil at Lubang Islands sa Occidental Mindoro. February 8, nang maglayag ang motor bangka na MJ2 mula Lian, Batangas at inaasahang babalik kinabukasan. Hapon ng February 9, nang makatanggap ng report ang Coast Guard Substation Lian kaugnay sa pagkawala ng bangka. Pinaigting na raw ng PCG ang paghahanap. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang Coast Guard substations. Abiso po, wala pa ring preno sa susunod na linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ang presyo ng kada litro ng gasolina ng humigit kumulang 95 centavos. 10 centavos ang nakikitang dagdag sa diesel habang 25 centavos sa kerosene. Kung sakali, ito na ang ika-6 na sunod-sunod na linggong taas presyo sa gasolina habang ika-7 para sa diesel at kerosene ngayong taon. Sinasabing nakaaapekto sa presyuhan ng produktong petrolyo ang mga geopolitical tension partikular sa Iran. Tinikita ng ambulansyang yan matapos dumaan sa EDSA busway sa Quezon City. Nang silipin ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang loob ng ambulansya ng Tansa, Cavite Local Government, walang pasyente, walang medical equipment at ang mga upuan tulad ng sa pampasaherong sasakyan. Bawal po pag ganon. Paliwanag ng driver, ginagamit ang sasakyan para maghatid ng mga magpapacheck up sa ospital. Isa lang ito sa 5 ambulansya na tinikita ng mga otoridad matapos dumaan sa busway kahapon. Dati nang sinabi ng Department of Transportation na pinapayagan naman ng mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway bus basta on duty o may dalang pasyente. Nabisto ng Food and Drug Administration ang ilang butika sa Baler, Aurora na nagbebenta ng rabies vaccine kahit hindi otorisado. Sa aking panayam, sinabi ni Kay Magundayaw, in-inspection nila ang mga butika malapit sa isang ospital kasunod ng pagkamatay ng isang batang babae dahil sa rabies. Nabili raw sa isa sa mga butika ang bakunang itinurok sa bata. Bukod sa walang permit, magbenta ng bakuna, natuklasan din ng FDA na nakalagay ang mga bakuna sa ordinaryong refrigerator kasama ang ilang inumin tulad ng juice at soft drinks. Paliwanag ng FDA, may tamang temperatura at storage na sinusunod para manatiling epektibo ang bakuna. Sabi pa ng FDA, may paninda ring hinihinalang peking bakuna ang mga butika. Iniimbestigahan pa ng FDA kung peke ang bakunang itinurok sa bata o kung naapektuhan ang efficacy nito dahil sa maling storage. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa negosyanteng si Charlie Atong Ang para sa mga kaso niyang may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero.
Para makatulong sa pag-aresto sa kanya, itinaas ng Department of the Interior and Local Government ang reward money sa makapagbibigay ng impormasyon sa 20 million pesos. Balitang hatid ni John Consulta. We are increasing the bounty for Atong Ang to 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso. Dinoble na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naunang 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Tinutugis pa rin si Ang dahil sa mga kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Inilabas naman ng PNP-CIDG ang bagong wanted poster kung saan nakasaad ang contact information kung paano makikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kung tinatanong nyo kung saan nanggagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG. Walang walang GPP atos dito Totoong tao babayaran namin dito. This would actually attract more informants to participate and cooperate. Talagang seryoso ang batas na maaresto ang ating akusado. Sa patuloy na pagtugis kay Ang, pinasok na rin ng NBI Organized Transnational Crime Division ang bahay ng anak ng negosyante sa isang exclusive subdivision sa Makati. Sinuyod nila ang loob ng bahay, maging ang mga nakaparatang sasakyan sa loob ng compound. Mga kapuso, nagnegatibo doon sa unang bahay na pinuntahan. Pero nandito ngayon ang mga ahente ng NBI sa ikalawang bahay na kung saan ay kabilang pa rin sa kanilang target na tingnan. So sa ngayon kasama na nila itong mga abogado ni Charlie Atong Ang at pati ilang mga abogado rin sa ibang law firm para sama-sama daw na tingnan itong bahay na to. Para tiyaking wala makakatakas sa likod ng bahay, gumamit din ng drone ang mga otoridad. Pero bigo silang makita si Ang sa dalawang bahay na kanilang pinuntahan. Ang hawak nilang warat, hiwalay pa sa bagong warrant of arrest na inilabas naman ng San Pablo Regional Trial Court Branch 29 sa Laguna para sa non-bailable na mga kasong serious illegal detention at kidnapping laban kay Ang at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay naman ito ng pagkawala ng master agent na si Ricardo Lasco ng damputin ng mga armadong lalaki sa kanyang bahay sa San Pablo. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang kaugnay ng bagong arrest warrant. Nagpunta ang CIDG sa mga farm ni Ang sa Siniloan, Pangil at Santa Cruz, Laguna para isilbi ang naturang warrant. Pero di tulad ng unang pagpunta roon ng mga operatiba, naging mahigpit ngayon ang kanyang mga gwardya at limitado lang ang piniyagang makapasok sa compound. Di rin piniyagan ng media na pumasok para mag-cover. Nagkaroon din ng pre-trial conference sa Santa Cruz, Laguna. Dumalo roon ang 7 tauhan ni Ang kasama ang mga jail guard mula sa Laguna Provincial Jail. Hindi nagpaunlak ng payag sa media ang mga akusado maging ang kanilang mga abogado. Bagaman hindi pa rin nakikita maski anino ni Ang, kinatuwa naman ng isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang panibagong arrest warrant pati ang mas mataas na patong sa ulo ni Ang. Sana naman may mga tao na may mabubuting loob na magturo na para naman kay Atong Ang. Sana naman lumantad na po kayo. Maawa naman kayo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fight, fight, fight ngayong Friday mga mare at pare. From one combative art to another, ang eksena ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Nag-aaral ngayon si Bianca ng traditional Filipino weapon na balisong. Nagsasanay siya sa ilalim ng Laraw Kali Pamuok System. Ang founder nitong si Lacan Ronnie Royce Base, nag-post ng ilang behind-the-scene clips ng training ni Bianca. Bago yan, ilang taon ding nagsanay si Bianca sa paggamit ng arnis na naipamalas niya as tera sa Encantadia Chronicles Sangre.